Amen. So, salamat po sa Panginoon, no? Dahil meron na naman tayong bagong buhay. Muli po, basahin ko ang ating scripture. Sa Tagalog. Matthew 28:18-20. Sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kapag humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinabuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Muli po tayo manalangin. Let us ask the guidance, the working of the Holy Spirit sa ating worship. Hallelujah, Jesus. Muli, Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa amin sa araw-araw. Salamat dahil tinawag mo ang aming pangalan, ang aming personal na pangalan, Panginoon, para gamitin sa naisip mo. Kaya Lord, sa oras to, Panginoon, salamat dahil sa scripture pa lang, pinapaunawa mo na nakasama ka namin hanggang sa dulo ng mundo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin ang katagumpayan sa aming panambahan. Pagbalain niya, Panginoon, ang mga presensya na narito, Panginoon, naway uwi kami ng may kagalingan at kalakasan at kasagutan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po. Last week, ang ating tinalakay o pinag-aralan patungkol sa salita ng Diyos ay kung paano tayo mamuhay kasama ang Diyos. Ngayon naman po, nais kong ibahagi ang salita ng Diyos na pamagat na when was the power of God declared? Kailan nga po ba ipinahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya po sabi sa ating scripture, Matthew 28:18-20, this is the Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon. It's the final instruction ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung siya ay nag-resurrect, o nung resurrection niya. Sabi ng Panginoon dito, all authority in heaven and on earth has given to me. So pinapakita dito yung authority ng Panginoon mula langit hanggang lupa. No, yung power ng Panginoon, kaya niyang i-rule over. And then verse 19, go and make disciples. Ito yung great commission na binigay sa atin ng Panginoon. Humayo kayo. And this is our mission. Sabi ni Pastor Dom last time, kung hindi natin ginagawa ang evangelism, pero sinasabi natin, this is only a plan. Wala tayong sagot na makukuha. So this is also a reminder na God given us commission. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. And then, sa verse 20, teach them to obey everything I have commanded you. Meron na po tayong salita ng Diyos. And all we need to do is to share, to preach. And ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala because I am with you until the ends of the earth. So, imagine, no? Walang forever. Sabi nila, wala daw forever. Meron pang forever. Ang forever po, nasa Panginoon. Walang forever na kaibigan. Walang forever na karelasyon. Pero sabi ng Panginoon dito, I am with you always to the very end of the age. Hanggang sa dulo, walang mag-iiwan sa'yo. Kaya kailangan natin ng deep relationship sa Panginoon. Kilala ba natin yung Panginoon? So nawa po sa mensaheng ito, maunawaan natin sino ba si Kristo sa buhay ko. After the resurrection, Jesus declared in Matthew 28 na ibinigay na lahat ng Panginoong Jesus yung kapangyarihan, yung kakayanan, maging sa langit at sa lupa. Siya ang may ganap sa kapangyarihan bilang Hari at Panginoon. And this is actually the foundation of believers' faith.
na ma-experience natin yung God's power, yung blessing, kung kilala natin yung sarili natin at ang Panginoon. Sa ating main point, the reality of man and God's purpose. Alam niyo po ba na original state ng tao, yung kalagayan ng tao, kasama natin ang Diyos. Alam niyo po yung story ng nila Eva at Adan? Kasama nila ang Diyos. Personally, ganito. Nakikita nila. And they are happy. Alam niyo po ba yung happy na hindi lang nakangiti? Masayang-masaya sila kasi kasama nila ang Diyos. Walang problema. Walang pangit na sitwasyon. Lahat perfect. This is the original state of man. Man was created in God's image to enjoy the fellowship with Him. No? Genesis 1:27. Pero ano po nangyari, no? Ngunit dahil kay Satanas, ang larawang ito o yung imaheng ito ay nawasak. At ang kanyang espiritu ay namatay. Because of disobedience. Kaya po yung word na sumunod o pagsunod, napaka-importante. Mga anak, sumunod sa mga magulang. Tayo, mga anak ng Diyos, sumunod tayo sa Panginoon. Sino po ang gusto ng maraming blessing? Magsabi ng malakas na Amen. Amen. Sino po ang gusto ng may kalakasan, hindi napapagod, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Yan po yung mga gusto natin. Pero wala tayo nun sa mga oras na po. Dahil sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Sabi ng Panginoon kay Adan, huwag niyong kakainin ang bunga na naglalaman ng mabuti at masama dahil malalaman niyo ang mabuti at masama. Opo, hindi ko namin kakainin o hindi ko kakainin. Pero ano nangyari? Ano po nangyari sa story na yun? Kinain, di ba? Hindi po siya apple. It looks like apple. Yung crunchy apple na pag kinagat mo, no? Pero ito po ay bunga na naglalaman ng mabuti at masama. So, madalit sabi po, kinain nila. Yung bunga, maraming prutas, pero isa lang pinagbabawal ng Diyos. Minsan ganyan tayo eh. Ang daming bagay. Ang daming bagay na pwede mong kainin, pwede mong galawin, gamitin, pero may bagay na hindi para sa atin. So, kinain yung bunga. And because of that disobedience, nalaman nila na sila pala yung hubad. At sa panahon po natin, kapag hubad ka, ito ay masama. Ito ay hindi dapat ginagawa in public. Pero sa panahon na yun, yun lang, yung una nilang napansin, sila ay hubad. At nagturo-turuan na sila. No? Si Eva, siya yung unang hindi sumunod. Kasi po, yung lalaki na ginigili sa akin. Ang sabi niya, dad, kasi po yung ahas. At doon po nagsimula na ang espiritu ng tao ay nabatay. Napahiwalay sila sa Diyos. Nawasak yung kasiyahan na meron sila. Nakapiling ang Diyos. Life on earth is temporary. We are travelers headed to eternity. So lahat po temporary lang. Minsan, no, kapag kami sa relasyon ka, sobrang saya. Sana hindi na matapos tong araw na to. Sana hindi maggabi kasi gusto kita kasama buong maghapon. Everything is temporary. Lilipas. Minsan na nawawala eh. At the end of the day, masasaktan tayo. Kaya sabi ng Panginoon, whether mapupunta ka saan, sa langit o sa impyerno. That's the only two places na pupuntahan natin. It's your choice, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Siyempre po, sa langit. Sa langit po yung gusto ko. Pero, meron tayong mga action na dapat gawin para po tayo ay mapunta sa langit. God sent Jesus to restore His image with the man
and destroy the works of the devil. Kaya ano sabi ng Panginoon? Ayaw niya na malungkot. Mula nang nakahiwalay ang tao sa Diyos, puro kasalanan, kamalian, patayan, nakawan, lahat ng krimen na nakikita niyo po sa TV, napapanood natin sa news, ito yung resulta ng hindi pagsunod ng tao. Bakit kaya may problema na hindi malutas-lutas? Bakit kaya may sakit na hindi kayang pagalingin, kahit magaling na doktor, hindi kaya? Ito po yung resulta ng hindi natin pagsunod. Ito po ay sumpa na walang sino man ang kaya magpagaling o magwasak. Pero ano po sabi? God sent Jesus to destroy devil's work. Kaya sabi ng Panginoon, come to me. Ang dahil yung Panginoon, inaabot na tayo eh. Pero ano ginagawa natin? Tumatakbo pa tayo palayo. Wait lang, Lord! Ang gi-enjoy pa ako dito eh. Ayan, yan po yung madalas nating reason sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, come to me. I will give you rest. Sino po yung napapagod na dito? Kung napapagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Kasi po, hindi ako worthy, hindi ako okay, hindi ako dapat eh, baka husgahan lang ako. Minsan din, ayoko pumunta sa church kasi ayoko maging banal. Yan yung mga kadalasan natin. Next time na lang. Kaya nadidelay. Pero nakahanda ka ba rin para sa Panginoon? Kaya, nawa, magawin tayo ng kaliwanagan. Sige Lord, susunod ako. So, nawa, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Makilala natin yung Diyos. Para maalis tayo sa kalagayan ng pagiging nakamundong tao. Mula po, nung nahiwalay ang tao sa Diyos, siya na po ay naging anak ni Satanas. Walang choice. John 8:44. You belong to your father, the devil. Kaya kung wala ka sa Panginoon, nakanino ka? Dalawa lang din pupuntahan natin. Na kay Satanas ka. Again, it's your choice. Kay Satanas o sa Diyos. Laging may free will, no? Meron tayong freedom of speech, sabi. May freedom tayo, sino yung pipiliin natin. And it's your choice, bakit ganyan yung buhay mo. Choice mo, bakit malungkot ka. Choice mo rin, bakit masaya ka. If you want to change the state of your life, you choose. And that's a challenge for you, mga kapatid. Ano ba yung pipiliin ko? Siya ba o siya? No? Pinagpapala ko po kayo sa Panginoon nawa, lagi nating hanapin, lagi nating makita, bakit ako nabuhay? Ano yung plano ng Diyos sa akin? Bakit ako napasama sa ganitong gulo? Bakit ako malungkot? Tandaan niyo po, kaya tayo may kalagayang ganyan dahil tayo po ay hindi sumunod sa Diyos. Jesus is both God and man, the only one who can solve our greatest problem. Wala po, kahit si Manny Pacquiao, hindi niya kayang suntukin si Satanas. Only the name of Jesus Christ. Winasak ng Panginoon ang gawa ng diablo para abutin tayo. Sabi ng Panginoon, ayoko yung mga anak ko nandyan sa kadiliman. Kaya sabi ng Panginoon, kumakatok siya, kumakatok. Sabi ng Panginoon, kung sino mang nais akong papasukin, tanggapin kanyang buhay, ako'y makakasama niya sa kanyang buhay. When you receive Jesus, all your problems found their solution in Him. So ito yung pangako ng Panginoon. Kung tatanggapin mo ko, lahat ng problema mo, mare-resolve. Spiritually. Yung
spirit natin eh. Tayo po, we are special. We cannot compare sa mga bagay na nakikita natin dito. We cannot compare to the animals because we are special created by God. We have spirit na po. Meron tayong espiritu na nauuhaw, nagugutom, na kailangan nating pakainin. Kahit pakainin mo siya ng pinakamasarap na pagkain na meron sa restaurant, hindi mo mabubusog ang espiritu natin. Kailangan po ng espiritu natin ay espiritu din. Ito po yung tinatawag natin spiritual food. Ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya minsan po, kapag mahina na tayo, kasi mahina na yung espiritu natin. Kapag may sakit tayo, mahina na yung espiritu natin. Kaya God is always reminding us na bumalik sa Panginoon para maging malakas. Kaya po sabi niya, number 1, pinapakita dito, God's power is to restore our identity. Anak ako ng Diyos. Come to me. Accept me. Kapag tinanggap natin yung Panginoon sa pamamagitan ng ating bibig, ng ating labi, confess na si Kristo, yung solusyon sa lahat ng ating problema, makakasama natin siya. Pag tinanggap natin yung Panginoon, tayo na po ay magiging anak ng Diyos. Sino po ba ang gustong pumatay, magnakaw, gumawa ng kasalanan? But we don't have any choice but to do that. Kasi po, anak tayo ni Satanas. At ang gawa ni Satanas ay yung mga bagay na yun. But if you are willing to change and to become child or children of God, ilalayo tayo ng Panginoon sa mga bagay na yun. So nawa po, makita natin, maunawaan natin sino si Kristo at sino ako. Do you know your true identity in Christ? If you don't know yet, isip natin yung Word of God. Have you accepted His work or have you accepted Christ in your life? Kung hindi pa po, magkakaroon tayo ng tinatawag na acceptance movement or acceptance prayer to accept Jesus in our life. Point number 2, we have 3 battles, spiritual battles we face. Tingnan natin kung saan pong battle tayo naroon sa mga oras na to. Number 1, the battle against self. Lagi natin sinisisi. Si Satanas kasi, siya yung may gawa nito. Siya yung nagpapahirap sa akin. Pero ang unang-unang battle na kailangan po natin mapagtagumpayan, yung sarili natin. Bakit ako ganito? Dahil po, hindi tayo sumusunod sa naisip ng Diyos. Yun lang yung sagot. Bakit yung buhay ko? Kasi hindi ako sumunod. Yun lang. Hindi ako nanalangin, hindi ako nag-aral ng salita ng Diyos. Wala. Freedom comes only through surrendering or surrender to God's will and truth. Have you surrendered your life to God? Sinurrender mo na ba? Sige Lord, sa dami-dami kong problema, Lord. Sige, sa'yo na lahat. Before po, ang dami ko din problema personally. Sabi ko, pinipilit kong ayusin sa sarili kong paraan. Okay lang yan, ayaw ko to. Pero dumating yung time na sabi ko, parang nagiging worse na nagiging worse yung situation ko. Dumating yung time sa akin ng Diyos na sinabi ko, hindi ko na kaya. That's the time na pumilos yung Diyos sa akin. Sabi ko ganun pala. Pinipilit ko kasi na kaya ko eh. Sige Lord, susunod ako. Yun lang sinabi ko, walang iba. Kahit mahirap, susunod ako. And then yung promise ng Panginoon, naganap. May peace, may rest. Di man perfect, pero nararanasan na.
Ayun po yung difference ng sumunod. Pag sumunod ka, hindi biglang isang iglap, okay na lahat, hindi po. Unang-una, magkakaroon tayo ng peace. Ang sarap pala. Minit ko yung dalawang kaibigan ko nung minsan. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, ang sarap pala na ma-experience yung pag gumising ka masaya. Bilang mga nanay, magulang, may mga struggle po ang mga magulang. May hormones na nabago. Kaya sa mga anak, hindi nyo mauunawaan ang pagiging magulang kapag hindi pa kayo magulang. Ang prayer lang ng mga magulang is maranasan nila yung rest, yung peace. And dun lang natin makukuha yun sa Panginoon. Sabi ko sa kanila, ang sarap pa ng gumising ng masaya. Kasi sumunod ako sa Diyos. Kaya po nawa, kayo din naranasan nyo yung tunay na kasiyahan na nanggagaling sa Diyos. Hindi yung excited kang gumising kasi nimit mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, hindi po yun, yung tunay na kasiyahan. Actually, yung pagrerelasyon, that's the beginning of struggles. Yung mga conflict. Diyan. Kaya maraming kabataan ngayon, they fall into it, no? Ayoko na sa bahay, ang gulo-gulo. Kaya pupunta ako sa ibang bagay. Hahanapin ko yung kasiyahan ko sa ibang lugar. Pero hindi po yun yung solusyon. If you are happy inside your house, madadala mo yung happiness na yun sa ibang lugar. Pero kung i-escape po natin, mag-i-escape tayo kasi magulo dun sa loob ng bahay natin, it's not the solution po. So, nawa, may we always see ourselves, may we always see na yung battle ko pala ay yung sarili ko. Against myself. Kasi may sarili akong prinsipyo, may sarili akong kakayanan, meron akong kayabangan. Ang sa akin pala yung problema, hindi kay Satanas. So, check ourselves. Lord, hindi ko po kaya baguhin yung sarili ko. Kaya po, kailangan natin una tanggapin si Jesus. Pangalawa, pumasok po tayo sa malalim na panalangin. Paano po yung malalim na panalangin? Kapag po nakikinig tayo ng salita ng Diyos and we say Amen, we agree, that's also a prayer. Okay, ganun po pala. No? When you confess Jesus is the Christ, the solution to all my problems, that's prayer. When you say, Jesus, Lord, di ko na kaya, hirap na ako, please help me. That's also prayer. So naman po, yung mga bagay na meron, yung mga sakit, hindi magagandang bagay na meron sa puso mo, na hindi mo kayang i-confess sa magulang mo, sa partner mo, confess it to God. Kahit naman din natin i-confess, alam ni Lord eh. Pero minsan tinuturuan lang tayo ni Lord na sabihin natin sa Kanya. And when you confess your sin, you will be forgiven. God's plan is greater than yours. So we have so many plans. Every day, gagawin ko ito, gagawin ko yan. Ang dami nating plan. Pero remember, God's plan is greater than yours. Next po, the battle against Satan. Pangalawa pa lang si Satan. Huwag agad si Satan yung unahin natin. We cannot defeat Satan in our own strength, but only in the authority of Jesus. In the name of Jesus, Satan, go away. Satan will go away. Alis po si Satan in the name of Jesus. Pag nanaginip ka ng masama, pagising mo parang mahulog. Kasi pag naman hingal na hingal ka o minsan umiiyak ka, yun po yung sign na wala tayong peace, wala tayong rest. Manalangin po tayo. In every situation, manalangin tayo because Satan is like a roaring lion
looking for someone to devour. Sa siyang leon. Ang mga leon po, naka-ready, di ba? Tapos bigla yung magsasakmal. That's the work of Satan. Nakikinig ka ngayon? Nandiyan si Satan. Sige ka makinig. Isipin mo yung problema mo. Isipin mo yung ibang bagay. That's the work of Satan. Kasi ayaw niyang malaman mo yung katotohanan. Ayaw niyang makilala mo si Yesu Cristo. So, nawa po, we need to be ready like lion. We need to stand firm. Kailangan maging watchman tayo kung kailan, alam natin kung kailan tayo aatakihin ng kaaway. And that's the battle against Satan. Ano po ang weapon natin to overcome Satan? In the name of Jesus. In the financial problem, that's also work of Satan. Relationship problem is also work of Satan. So many things, no? Kasi in this world, si Satanas yung kumokontrol. Siya yung prinsipe ng mundo ito. So we need to know how to attack, how to overcome Satan. Remind us all, sabi po sa mga verses na to, remind us all, demons and devil himself submit to Christ. So takot po, nanginginig si Satanas pag naririnig niya yung pangalan ni Jesus. Nanginginis ako sa asawa ko ngayon. Nanginginis ako sa partner ko ngayon. We need to pray. Satan, go away. Satan, flee. In the name of Jesus. Pangatlong battle po natin, the battle against the world. The Holy Spirit is our helper, teacher, and guide forever. So in this world, na tayo kong ina-offer ng world na to. Madaming pintuan yung mundong ito. Saan pintuan tayo papasok? Kadalasan yung mga widened path, widened door, and yung sobrang saya. Wow, parang nakamit ko na yung pangarap ko. But we need the guidance of the Holy Spirit. Lord, is this the right way? Is it the right door to enter? Magiging masaya ba ako dito? We need to pray for the guidance of the Holy Spirit. And sabi dito, the Holy Spirit is our helper, our teacher, and our guide forever. With Him, we have truth, power, and victory. Acts 1:8. No? Sabi ng Panginoon na kung kasama natin siya, meron tayong kalakasan. Kaya po yung katawan natin, ay magsisimba ako, gusto ko magsimba. Lalo na pagpagod na pagod tayo. And then, nakatake naman ni Satanas, pagulog ka na lang. Maya-maya pa ng konti. Nag-alarm ka ng maaga kasi gusto mong magsimba. Kaso syempre, si Satan nga, ayaw nga lang sisimba tayo eh. So, atakihin na tayo. Sige Lord, wait lang 5 minutes, i-igli pa ako ng konti. Hanggang sa nakatulog ka na tuloy-tuloy. Pag-gising mo, 11 o'clock na. Ala, tapos na yung worship. So, ganyan tayo na-atake na Satanas. Meron tayong prayer time, meron tayong practice, pero ayaw ni Satanas, dumano ka sa mga yan. Kaya gagawa siya ng way para hindi ka maka-attend. Which battle are you fighting right now? Is it against yourself, against Satan, or against the world? If you overcome yourself, maybe Satan is attacking you. So we need to find ways how to attack or how to overcome Satan. And even this world, pumapasok tayo sa school, nag-work tayo. Ang daming nakaka-tempt na bagay na gusto natin gawin para ma-fall tayo into sin o sa mga bagay na hindi dapat. So we need to pray, we need to ask the Holy Spirit. Remember, victory is only in Jesus. If you want to be victorious today, right now, you need to know and enjoy Jesus Christ. Point number 3. When does the power of God work in us? Number 1, ito po, no?
The moment we receive Christ and our sins are forgiven. Sabi ng Panginoon, come to me, accept me. Kahit sino ka pa, kahit ano ba ginawa mo in the past, tatanggapin kita. And sabi ng Panginoon, your sin, no more. Wala na yan. Pero ano po yung ginagawa ng Satanas? Kasi nag-aalangan akong maglingkod kasi ganito yung ginawa ko. Yun ang gusto ng Satanas. Pero sabi ng Panginoon, I love you. Come to me and your sin no more. Wala na po yung kasalanan natin in the past. You are a child of God. John 1:12. From that day on, the Holy Spirit begins to work. You don't have any choice but to be blessed. Pag tinanggap mo yung Panginoon sa buhay mo, wala kang choice. Bakit ang tagal mo ng blessing? Parang hirap na hirap pa rin ako, tagal mo tinanggap yung Diyos. Tinanggap mo siya, pero hindi mo siya na-enjoy. God's power is revealed as we trust Him in trials, in persecution, sickness, and failures. Trust God. Trust Him. We never trust yet. Maybe we never trust yet. Kaya kinakain na tayo ng problema. Nag-i-stay tayo sa problema. Kasi we never trust God. When we seek His purpose, His power strengthens and sustains us. Isusustain tayo ni Lord. Isusustain tayo ni Lord. Siya yung magbibigay sa atin. Bakit hanggang ngayon kumakain ka pa? Nagpasalamat ka ba na may pagkain pa rin hanggang ngayon? God will give everything to us. Pero sabi ng Panginoon, lumapit ka. Bibigay ko sa iyo, lumapit ka. Through Jesus Christ alone, we find true contentment and victory. So nawa po, may we always seek, kilalanin natin yung Panginoon. If you want to be victorious, we need to know Christ. We need to know Christ. We need to have yung relationship sa Panginoon. Iba po yung tinanggap lang natin. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, teach them, no? Iba po yung tinanggap lang natin yung Panginoon. Iba din po yung isinapapamuhay yung salita ng Diyos. Am I disciple of God? Disipulo po ba tayo ng Diyos? So nawa makita sa atin. Makita sa atin na tayo ay anak ng Diyos. The power of God is already at work within you. Kumikilos yung Diyos. It looks like parang hindi, pero kumikilos yung Diyos. There's a process. There's a pruning. Time. Are you living in that power daily? So nawa, mamuhay tayo ng may kapangyarihan galing sa Diyos. Bago po tayo pumunta sa ating conclusion, I want to lead a prayer. This is an acceptance prayer. Tayo po ay manalangin. Tanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Confess with our lips, with our mouth. Kung kaya mong sabihin ng mas malakas with the assurance, tanggapin natin si Jesus. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Tanggapin po natin ng Panginoon. Aming dakilang Diyos, inaamin ko po na ako ay napahiwalay sa iyo at namuhay na kasama si Satanas at ang kasalanan. Salamat po sa mga oras na ito. Dahil nakilala kita na ikaw ang daan at katotohanan. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok ka bilang Panginoon na tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po ako
mabuhay kasama ka. Alisin niyo po ako sa sitwasyon na ako ay sumusunod sa mundong ito. Tulungan niyo po ako maranasan si Kristo araw-araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasaan po si Jesus sa mga oras na to? Saan niyo siya tinanggap? Sa puso niyo. Amen. May nabago po. Pumawi po ba ako? Gumanda po ba ako? May nabago sa inyo. Dati tayong anak ni Satanas. Nung tinanggap natin si Jesus, tayo na po ay anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. You are now a child of God. Alam niyo po, ang daming kabataan, ang daming tao, they don't know about God. They just know the name of God. But they don't know who is God. Si God, ito lang siya. Nasa langit siya. Nandito siya. Umaalis siya. Yan, nandyan. Inaano na lahat ng nangyayari sa mundo. But remember, when you accept Christ, Christ is in your life, in your heart. And you are now child of God, children of God. For our conclusion, the power of God was declared after the resurrection of Jesus Christ. Ito yung sinasabi sa ating scripture. The same power works in us from the moment we believe and continue as we walk in faith. So anak ka tayo ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos o anak ka ng presidente, kailangan na iba ka na. May gagawin ka na. Diyan na po natin na-enjoy. Matututunan mo na lang. Magkaroon ng pananampalataya. Ano po yung faith? Yung maniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Sino yun? Si Jesus. And then we seek happiness every day. Hindi yung we seek kung ano gagawin ko ngayon. Nagawa ba ako ng masama? Nagawa ba ako ng mabuti? But when we pray and ask the Holy Spirit, automatic nagagawa po tayo ng mabuti. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po, let us surrender to God's will. Let the will of God be done in our life. Sige, Lord, anak mo na ako. Baguhin mo ko. Anak mo na ako, Lord. Pagpalain mo ko. Lord, wala akong ganito. Humingi tayo sa Panginoon. Humingi po tayo sa tatay natin. Stand firm in Christ's authority over Satan. Now that you are a child of God, you can what? Defeat Satan. Satan, lumayas ka. Be led by the Holy Spirit in this world. Only then can we live in the victory and truly experience the power of God in our life. So, nawa po, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Maranasan, paglabas natin ng pinto, Lord, gusto ko pang makarinig ng salita. And that's the time that our spirit will grow. Mabubuhay siya. And if our spirit is growing or malakas, mas marami tayong bagay na magagawa. Kaya po, Monday, Tuesday, hanggang Friday, ay nakaabang na naman. Nakalatag na, nakaplano na si Satan sa unahan natin. There are things na may situation na pagdadaanan natin within this week, but I believe in the name of Jesus, in the name of the Holy Spirit, we can overcome everything. So I bless you in the name of the Lord. Nawa po ay nagkaroon tayo ng spiritual na kalakasan. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, sa mga salita mo na nagiging ilaw para maunawaan namin na ikaw ang sagot, solusyon sa lahat ng aming problema. But Lord, thank you. Nawa, lagi ka namin alalahanin na ikaw yung Diyos na nagbibigay ng kaunawaan, kasiyahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pa kami hindi nauunawaan, but give us heart, Panginoon, na isik, na alalahanin yung mga salita mo, Panginoon, na pag-aralan yung mga salita mo.
Para nang sa gayon, Panginoon, meron kaming kalakasan to overcome ourselves, the battle, Panginoon, ng gawa ni Satanas, maging ng mundo ito, Panginoon. We surrender everything unto you, Panginoon. We give everything unto you, our life, Panginoon, especially our life. We give everything to you. Change us, Lord, right now. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo yung sitwasyon namin right now. In the name of Jesus. Lord, mahirap kami. Wala kaming pera, wala kaming pagkain, may sakit kami, Panginoon. But thank you because you are our doctor. You are our teacher. You are our healer. You are ikaw yung nagbibigay ng lahat, Panginoon, sa amin. Thank you for all the provisions, Panginoon. Kaya Lord, paspasin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Lord, for making us children of God. Thank you for the blessing, Panginoon, assurance na katatanggap kami ng sagot sa aming panalangin. Thank you dahil you give us power to overcome ourselves, Satan, and the world. Thank you, Lord, for the working of the Holy Spirit that will guide us, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin araw-araw. And the Holy Spirit must be our teacher, our protection, Panginoon, sa mga situation na parang hindi na namin kaya. Kaya Lord, in the name of Jesus, Lord, we claim victory, we claim answers, Panginoon, and we claim, Panginoon, yung pagbabago sa aming spiritual na buhay. Thank you, Jesus. And this is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan